Welcome back guys, this is Jonathan Arbuda and you're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tansyong and visit my blog www.ilovetansyong.com. And today's vlog, it's going to be an unboxing episode. Kasi nga na-mention ko last vlog ko na after 2 years, nasira na po ang aking induction cooker na Dowell brand na talaga namang sumabog talaga siya. Well, hindi naman sumabog na todo-todo. Nag-spark lang siya twice and then namatay lahat ng ilaw ko dito dahil nga sa yung breaker. So, nagpa-consult ako doon sa electrician namin dito sa condo. Then, na-found out nila na nag-tweak daw yun, nag-trip daw yung main breaker doon sa aming. So, kwento ko lang sa inyo guys, nasira ang aking induction cooker. So, I think nabili ko to mga 2018 pa talaga siguro to or parang 2018. Kasama to sa mga ibang appliances na nabili ko. And nakagamit ko nila naman siya. Nabili ko to sa supermarket ng SM Mega Mall. This is 2000 pala. So, it's 1999. And this is a Dowell. Bagong feature nila. Merong 1.5 nito, pero konti lang yung feature. I-review din natin to. But for now, this is just for an unboxing video. Ay, maganda siya dahil may kasama na siya kitchenware. Pero pang soup lang to, pang sabaw, hindi to pwedeng pang fry. Kasi manipis eh. Hindi natin pwedeng ano siya, metal. Since pang induction siya. Siyempre, ang kasama niya may manual. Feeling ko tatanggalin ko na sa box to guys. Para matapon ko na yung box. Ooh, there. Bongga. Dami nga may ano ito. Kaso nga lang, last week, kasi mag-1 week na to na hindi ko nagamit. Last week, nasira to, biglang nag-spark. So, nung nag-spark siya, namatay lahat ng ilaw ko. Tapos, tiningnan ko yung breaker. Itong breaker na to, bumababa siya bigla eh. Nag-automatic turn off siya kapag may nag-spark dito sa loob or something for safety na rin talaga. Tapos, inon ko. Sinubukan ko ulit ito. Kaso, nag-spark ulit siya. Hanggat sa namatay lahat ng mga ilaw ko dito at wala nang gumana. So, tinawag ko yung technician para ipakita yung electrician dito sa admin. Then, nakita nila na parang nag-trip daw yung main nila. So, inayos nila yung main nila. Inon, gumana na. So, nung inon ko na to, induction cooker para ituloy-tuloy yung pagluto ko. Kasi nagluto pa naman ako ng adobo that time, kakaloka. Nung inon ko to, ganito na ang nangyari sa kanya. Tingnan mo, pag i-on ko yan, tapos kunyari magmamanual tayo, ay no, nag-error na siya. Yan, error siya. Hindi na siya gumagana talaga. Tapos, nangyari to nung una, sabi nung electrician dito na wag ko munang gamitin, ipahinga ko daw muna. So, pinahinga ko. So, umabot na ng 1 week, ganun pa rin eh. Hindi niya madidetect yung metal. Siguro may nasirang pyesa dyan dahil sa kamatay ng grounded yata ang main naming outlet or something. Kasi namatay lahat ng ilaw ko eh. Tapos, inayos yung technician, doon daw sa main nila ang may nasira. Kaso nga lang, naapektuhan yung appliances ko, nasira siya. Hindi ko alam kung sino yung i-blame ko. I don't want to blame na rin naman kasi basta lang nagiging safe na rin naman ako dahil basta walang nangyari. Pero yun nga lang, nasira siya, diba? So dahil nasira siya, hindi na ako nakapagluto ngayon ng 1 week. Hirap ako kasi may existing pa naman ako niluto that time. So ang ginawa ko, tinuloy ko dito sa rice cooker yung adobo. Buti na lang talaga gumana siya. Nag-work naman yung rice cooker sa adobo pero hindi ako makapagluto talaga ng ulam ngayon dahil wala eh. Wala ko pang lutuan ko dati na maliit na instant cooker. Binigay ko na sa probinsya, part of my decluttering. So yan na lang talaga. Bibili na lang siguro ako ng induction cooker na bago na mura. Magtitingin ako sa Lazada. Tapos, iyan siguro, kung pwede pang ayusin yan, baka tingin ako ng pinakamalapit na authorized repair shop dito ng Dowell na sa Mandaluyong lang din naman. mag-jeep lang siguro ako. Pero natatakot ako mag-jeep dahil may COVID nga eh. So, titingnan ko pa kung bibili ba ako sa Lazada or ipapaayos ko yan. Kasi sayang din naman, pero kung ang amount ng pagpapaayos, dahil 2 years na yun eh, at hindi na covered ng warranty, hahanapin ko pa yung warranty card kung ano yung mga conditions na naka-indicate doon kung covered ba o hindi. Tapos, tsaka ako magde-decide kung ipapaayos ko hindi. Tapos, ipapa-quote ko din kung magkano. Dahil kung mas mura ang pagpapaayos, hindi na ako bibili. Pero pag matagal yung pagpapaayos, may kailangan pang pyesa or something, tapos hindi ako makapagluto,
baka bibili na ako na muna ng bago at pag naayos at mura lang yung pagpapaayos, itatabi ko na lang muna yung second item, diba? At least meron akong backup pag meron na namang nasira, at least may tuloy-tuloy pa rin yung pagluluto ko. Mura lang din naman yata ngayon yung mga induction cooker. Nakalimutan ko na kung magkano yan yung dowel na yan. Nagamit ko rin na naman, pero titingnan natin kasi sayang kung hindi natin ipa-repair. So, bali 1 week na ako dito ngayon na walang luto-luto gamit ang kaldero. Talagang nagsisigang ako gamit rice cooker for 1 week na kasi nga hindi ako nakabili agad ng panibagong induction cooker dahil ayaw ko naman pumunta sa mall or sa appliance center sa malapit dito dahil natatakot nga ako sa COVID So, hindi ko rin siya madadala agad-agad yung dowel sa authorized repair shop, which is parang jeep lang. Dito lang sa may Mandaluyong lang din. Hindi ko rin siya mapapunta-punta dahil sabi ko, sa sahod na siguro para at least may pambayad ako dahil parang hahanapin ko pa ang kanyang warranty card. Parang hindi na siya covered dahil lagpas na siya ng 2 years. I-check ko pa siya. Pero i-update ko kayo. Isasabay ko na rin yung mga sira kong appliances dito dahil yung electric fan na nabili ko na bladeless, nasira din siya. So baka ipaparepair ko na rin siya. Isasabay ko na. So hindi naman pwedeng mag-antay ako na sobrang napakatagal na hindi ako kakain at hindi ako makapagluto ng sarili kong pagkain. Buti na lang, parang July 5 or last week lang to parang July 5, 6, 7 nakapag 7/7 sale sa Lazada at naghanap ako ng induction cooker na affordable. So, nakahanap ako ng worth 400 something na ang total nito ay 533 including delivery fee or shipping fee. Sa Lazada po ito. Ngayon, i-unbox natin siya. So, titingnan natin dahil sabi ko nga kung maayos yung dowel, itatabi ko siya. Or, gagamitin ko yung dowel na mare-repair. Or, pag if ever na medyo mahal ang repair na pagbayad dahil hindi na covered ng warranty, hindi ko na siya ipaparepair dahil parang bibili ka na lang ng bago, diba? So, hindi na ako nakapag-antay. Ito na ngayon, dumating siya ngayon. I-unbox lang natin ng mabilisan. And then, ititest na rin natin siya. Ay, titingnan ko kung anong brand nito dahil nung sinek ko to sa Lazada store, ang daming bumili dahil sale nga. 500 plus lang to. Walang nakalagay na brand dito, pero kung titingnan mo siya ngayon, ang nakalagay na brand dito is Tarawa Fast Control Series Induction Cooker. So, walang model number. Parang generic lang yata to And then, medyo hindi siya sealed. Sana hindi siya sealed. Sana hindi to gamit, no? Or baka binuksan lang nila para matest nila na hindi sira. Pero magaan siya compare doon sa dowel. Ay, bongga. There. So, ito. Ay! Bakit ganito? Bakit ganito? Sira. Wala. Dalawa yung ibabalik ko to. Ibabalik ko ito. Sira Nagbenta sila ng sira. Picturean natin dahil i-repair. Ibabalik ko to. Chinek nila to Bakit sira? Babalik ko to. Nagbenta sila ng sira Excited pa naman ako mag-unbox. Ay nako. Binax ko siya ulit dahil nag-request ako ng return dahil nakakabwisit. Obvious naman na chinek nila yung item dahil bukas yung box. Pinadala pa rin nila yung sira. Yung saksakan, isa lang yung patusok. Paano ko yung isasaksak sa kuryente at gagamitin? So, kailangan ko pang mag-antay ng 4 days para i-approve ng seller yung return. Wala na nga akong mapaglutuan dito. Hindi ko alam kung tapos i-refund sa credit card. Siguro pinadalhan ako ng mali dahil mura ko lang siya nakuha para lang siguro i-refund. Di ko alam. Basta nag-review na rin ako sa website and then nag-review na ako sa Lazada and then nag-file na rin ako ng return request. Dahil i-refund yun, paparefund ko yun. Baka hindi ko na itutuloy yan. Ay, paano makapagluto ngayon? Pakita ko lang kasi talaga sa inyo guys kung ano talaga yung laman nito. Kasi binalik ko na So, pakita ko lang kung bakit ko to i-refund. Kasi diba na-unsyami yung ating unboxing.
Ipakita ko lang sa inyo, ayan, bro. Isa lang yung isa lang to, nabali, nawala yung isang ganito. Ngayon, chinek ko siya dito, wala yung nabali, pati dito sa plastic. So ayan, wala dito yung mismong nabaling item. At dahil wala yung nabaling item, obviously, let's not blame the delivery guy or yung courier nito dahil unfair naman sa kanila dahil hindi naman to natanggal dahil sa biyahe. Kasi kung natanggal to sa biyahe, dapat yung metal nandito pa rin siya sa loob, yung nabali, 'di ba? Nandito pa rin yung natanggal. Kasi wala So this is really a defective item na sinend sa akin, which is bayad na kasi ito binayaran ko na sa credit card and then nag-file na ako ng return label na approve na. So bukas ibabalik ko to dahil hindi ko naman to magagamit. This is 533, so medyo okay pa naman yung mga review nito dahil maganda daw yung item, pero disappoint lang ako dahil ang taas ng expectation ko dahil sa ang ganda ng review nito. Pinadalhan ako ng defective item. So nakausap ko na naman yung seller. They were actually trying to blame the delivery guy, pero let's not blame them kasi wala dito yung na-remove kasi kung natagtad to sa biyahe, imposible dahil balot na balot to ng styrofoam. Tapos ito, dapat nandito yung metal. So wala yung metal. So ibig sabihin, nakadisappoint lang dahil chinek nila to Dahil bukas to, hindi na silyado. So kung bukas to at hindi silyado, meaning chinek nila yan. So dahil chinek nila at alam nila, nakita nila siguro na item to sa paninda nila So nakikita nila siguro talaga to na wala yan. Pinadala pa rin. So ayun, wala dito yung balik. So, ibabalik ko to bukas. Parang gusto ko na lang na ipaayos yung nasira ko na induction cooker na dowel. Yun guys, bukas na ang LBC. So, ito na nga guys, pinasok ko na dito sa loob yung ating induction cooker na sira. So, dadalhin ko na to sa repair shop. Dapat kasi talaga ipaayos ko rin yung electric fan kasi nga sira na siya. Pero nung tatanggalin ko na siya para isama dito sa supot, tsaka ko lang nalaman maluwag lang pala ang saksakan niya, kaya hindi na siya gumagana. Hindi ko na siya ginamit ng isang taon. Yun pala, gumagana pa pala. So good. So, good thing, hindi ko ito mapapaayos dahil buti na lang tinest ko muna kasi, di ba, aayusin nila to pero gumagana naman pala. Maluwag lang yung saksakan. So, ito na lang yung ipapaayos ko ngayon yung induction cooker. Tara! July 14, 2020, this 12 PM, tumawag ako sa repair shop na Love Repair sa Mandaluyong kasi doon ko siya dinala last Monday, nung Monday 2 days ago, kasi nung hinanap ko yung Tronix wala na pala, na lumipat na pala sila ng ibang location. So naglakad ako ng pauwi along Show Boulevard and nakita ko tong Love Repair and then pina-check ko kung nag-aayos ba sila ng induction. Nag-aayos daw, tapos nag-down payment ako ng 100 pesos for consultation fee. And then iniwan ko yung item doon na yung Dowel induction cooker. And then ngayon tumawag ako sa kanila kung na-diagnose na ba nila kung magkano yung estimate na mapabayaran ko, na sa 1,100 daw. Tapos pinag-isipan ko kung bubili na lang ba ako ng bago sa 1,100 kasi may nakikita akong mga murang induction cooker. Yun nga, yung isa na yung 500 plus sa Lazada. Tapos chinek ko yung ganong model na Dowel na yung nasira ko sa Lazada na sa 2,000 plus pa, mga 2,100. Kung ipapaayos ko 1,100, parang kalahati yung magagastos ko sa original price niya kapag yun ang brand din. Nag-check lang ako sa Lazada, halos kalahati lang yung na-depreciate niya.
kaysa bibili ako ng bago na ganung brand din. Kasi okay kasi yung ganung brand kaysa doon sa mga iba. So sureball ko kasi mga 3 years na rin sa akin yun eh. So sabi ko i-push ko na lang yung 1,100. So magba-budget ako ngayon ng 1,100 para siguro mga 2 days from now or 1 day from now mapipick up ko na yung item. So buti na lang tinawagan ko dahil akala ko mga nasa 500 pesos lang yung paggawa ko doon. Wala na rin kasi yung warranty niya kasi 3 years na eh. So hindi na siya covered ng warranty, and then tinapon ko na rin yung mga resibo at saka warranty card kasi nga